Mga biyahero, ready na ba kayo sa isang epic throwback? Hindi lang basta-bastang throwback, kundi ang original world tour. We're talking about Ferdinand Magellan's expedition more than 500 years ago. Imagine this, taong 1519, wala pang GPS, wala pang Google Maps. Pero itong si Paring Magellan, isang Portuguese explorer na nagtatrabaho para sa Spain, ay may isang crazy but brilliant idea. Gusto niyang hanapin ang Spice Islands, ngayon ay Moluccas sa Indonesia, by sailing west imbes na east. Kasi naman super in demand at mahal pa sa ginto ang mga pampalasa noon. So, with the blessing of King Charles I of Spain, binuo niya ang kanyang dream team at nag-prepare for the ultimate adventure. So, on September 20, 1519, 5 barko, Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, and Santiago, ang umalis mula sa port ng Sanlúcar de Barrameda sa Spain. Ang crew, around 270 men from different countries, lahat game na game sa isang journey na walang kasiguraduhan. Ang mission, to find a new route to the Spice Islands, and kung suwertehin, to be the first humans to ever circumnavigate the globe. Parang isang episode ng isang reality show, pero with real-life dangers. First stop nila, ang Canary Islands, para mag-stock up ng supplies. Dito pa lang, may drama na. May narinig si Magellan na may planong magrebelde ang ilang Spanish captains niya. Talk about starting the trip with a bang. Habang tinatawid nila ang malawak na Atlantic Ocean, naranasan nila ang isa sa mga pinakakakaibang natural phenomena, ang St. Elmo's Fire. Imagine niyo, mga biyahero, nasa gitna kayo ng isang malakas na bagyo, tapos biglang may makikita kayong parang bluish-white na ilaw na sumasayaw sa dulo ng mga mast ng barko niyo. Nakakatakot, di ba? Pero para sa mga sailors noon, it was a good omen, a sign of divine protection from St. Elmo. After weeks at sea, finally nakarating sila sa South America, sa lugar na ngayon ay Brazil. Dito, nag-trade sila with the local tribes. Ipinagpalit nila ang mga simpleng bagay tulad ng salamin at maliliit na kampana para sa fresh food at supplies. Ang saya ng encounter, very peaceful. Pero ang pinaka-wild na experience nila sa South America ay ang pagkikita nila sa mga higante ng Patagonia. Sabi sa journal ko, bilang official chronicler ng biyahe, may nakita raw silang isang lalaking sobrang tangkad sa may dalampasigan. He was so tall, sabi nila, that we only came up to his waist. Siyempre, baka exaggerated lang to. Pero, for the average-sized Europeans of that time, the Tehuelche people of Patagonia were indeed giants. They called the place Patagonia, meaning land of the big feet. They even managed to capture 2 of them to bring back to Spain. Pero sadly, hindi sila nag-survive sa mahabang biyahe. Ang simula pa lang ng world tour, ang dami ng ganap. Habang papalapit ang winter sa Southern Hemisphere, lalong naging challenging ang biyahe. Kinailangan nilang maghanap ng safe na lugar para magpalipas ng matinding lamig. Dito na sumabog ang tensyon. 3 sa mga Spanish captains ni Magellan ang nag-lead ng isang mutiny. Ayaw na nilang ituloy ang biyahe, feeling nila suicide mission na ito. Pero si Magellan hindi basta-basta nagpatinag. He was a tough leader. With quick thinking and brute force, nasuppress niya ang rebellion. Ang naging parusa sa mga leaders, isa ay pinatay. Isa ay iniwan sa isang desyerto na isla. Grabe, di ba? It was a clear message to everyone. Walang aatras sa biyaheng ito. After a long and brutal winter, nagpatuloy sila sa paglalayag pa south, desperadong mahanap ang daanan papuntang kabilang karagatan. Dito na nila nadiskubre ang isang makipot na daanan ng tubig na ngayon ay ipinangalan sa kanya, the Strait of Magellan. For 38 days, maingat silang nag-navigate sa mapanganib at paikot-ikot na strait. Ang lamig, ang lakas ng hangin at ang hirap ng daan ay sumubok talaga sa kanilang katatagan. Sa sobrang hirap, isa sa mga barko, ang San Antonio, ay sumuko at tumakas pabalik ng Spain. Dala-dala ang malaking bahagi ng kanilang supplies. Now, 3 ships na lang ang natira to face the unknown. Nang sa wakas ay nalagpasan nila ang strait, bumungad sa kanila ang isang napakalawak at napakakalmadong karagatan. Sobrang payapa nito kumpara sa dinaanan nila. Kaya pinangalanan nito ni Magellan na Mar Pacifico or Pacific Ocean. Akala nila, a few weeks lang at mararating na nila ang Asia. Little did they know, they were about to cross the largest body of water on Earth. For 99 days, wala silang nakitang lupa. Naubos ang kanilang pagkain at tubig. Ang kinakain na lang nila ay mga tuyong biskwit na puno ng uod, umiinom ng madilaw at mabahong tubig, at kinakain papati ang mga daga sa barko para lang mabuhay.
Ang gutom at sakit, lalo na ang scurvy, a disease from lack of vitamin C, ay pumatay sa marami sa kanila. It was a true test of human endurance. Finally, noong March 1521, nakakita sila ng lupa. They landed on an island in the Marianas. Gutom na gutom, sinubukan nilang mag-trade sa mga locals. Pero kinuha ng mga Chamorro people ang isa sa mga maliliit na bangka ng crew. Sa galit ni Magellan, he and his men attacked the village, burned their houses, and killed several locals. Dahil dito, tinawag niya ang mga islang iyon na Islas de los Ladrones or Islands of Thieves. It was a tragic first encounter, fueled by desperation and misunderstanding. After ng not-so-good experience nila sa Marianas, nagpatuloy ang paglalayag ng 3 barko. And then, on March 16, 1521, a new chapter began. Nakatanaw sila ng panibagong mga isla. Mga biyahero, dito na tayo papasok sa storya. They had arrived in the archipelago that would later be known as the Philippines. Unang-una silang dumaong sa isla ng Homonhon. Dito, sinalubong sila ng mga palakaibigang locals who offered them food, water, and coconuts. Imagine the relief of the crew. After months of starvation, finally, fresh food. Dito rin nila unang nakita ang mga Pilipino. This encounter was the complete opposite of what happened in the Marianas. Mula Homonhon, dinala sila ng kanilang local guide sa isla ng Limasawa. Dito, nakilala nila si Raja Colambu, ang pinuno ng isla. Naging magkaibigan agad sina Magellan at Raja Colambu. Nagkaroon pa sila ng kasi-kasi or blood compact, a traditional ritual of friendship where they mix a drop of their blood with wine and drink it. It was a symbol of their new alliance. At dito sa Limasawa, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. On March 31, 1521, Easter Sunday, the first Catholic Mass in the Philippines was held. It marked the beginning of Christianity in the country, a legacy that continues to shape our culture today. Dahil sa ganda ng pakikitungo sa kanila, tinanong ni Magellan kung saan ang pinakamalaking trading center sa rehiyon. Itinuro sila ni Raja Colambu sa Cebu. Pagdating nila sa Cebu, nakilala nila ang pinuno doon, si Raja Humabon. At first, medyo hesitant si Humabon, pero dahil sa tulong ni Raja Colambu at sa demonstration ng lakas ng mga kanyon ng Spanish ships, naging magkaibigan din sila. Na-impress si Raja Humabon sa mga Espanyol at sa kanilang bagong relihiyon. Di nagtagal, siya, ang kanyang asawa at daandang Cebuano ay nagpabinyag bilang mga Kristiyano. As a gift, Magellan gave the newly baptized Queen Juana a statue of the Santo Niño, which is now a very important religious icon in the Philippines. Pero hindi lahat ay natuwa sa pagdating ng mga dayuhan. Isang chieftain mula sa kalapit na isla ng Mactan, si Lapu-Lapu, ang tumangging kilalanin ng kapangyarihan ng Spain at ni Raja Humabon. Feeling overconfident, Magellan decided to teach Lapu-Lapu a lesson. Inisip niya na, with their advanced weapons and armor, madali lang nilang matatalo ang mga warriors ni Lapu-Lapu. So, on April 27, 1521, Magellan and around 60 of his men sailed to Mactan for a battle. Little did he know, this would be his last. He underestimated the courage and fighting skills of Lapu-Lapu and his men. Dito sa dalampasigan ng Mactan, sa kamay ng isang Pilipino, a hero, nagtapos ang paglalakbay ng dakilang explorer na si Ferdinand Magellan. Ang pagkamatay ni Magellan sa Battle of Mactan ay isang malaking dagok para sa expedition. Biglang nawala ang kanilang leader. The survivors, shocked and defeated, scrambled back to their ships. Ang dating magandang relasyon nila with Raja Humabon ay biglang gumuho. Feeling betrayed, Humabon planned a trap. Inimbita niya ang mga natitirang leaders ng expedition sa isang banquet. At doon, marami sa kanila ang pinatay. The remaining crew had to escape Cebu immediately. Dahil sa dami ng namatay, hindi na nila kayang i-operate ang 3 barko. So, they made a tough decision. Sinunog nila ang Concepcion, ang pinakasirang barko. Now down to 2 ships, the Trinidad and the Victoria, the expedition continued their search for the Spice Islands, this time without their visionary leader. Sa tulong ng mga local guides, finally, after more than 2 years since leaving Spain, narating din nila ang kanilang pakay ang Moluccas. Nagload sila ng napakaraming cloves, nutmeg, and other valuable spices. Ang saya nila, mission accomplished. Pero may isa pang malaking problema. Paano sila babalik sa Spain? Nag-decide sila to split up. Ang Trinidad, ayusin at susubukang bumalik by crossing the Pacific again.
Ang Victoria naman, sa ilalim ng pamumuno ni Juan Sebastian Elcano, ay susubukang ituloy ang original plan, ang umikot sa mundo. The journey home for the Victoria was just as dangerous. Kinailangan nilang iwasan ang mga Portuguese ships sa Indian Ocean at sa coast ng Africa. Nagutom sila ulit. Marami ulit ang namatay sa sakit. But Elcano and his remaining crew persevered. After a grueling journey, on September 6, 1522, halos 3 taon matapos silang umalis, ang barkong Victoria ay dumaong pabalik sa Spain. Out of the 270 men and 5 ships that left, only 18 survivors and 1 ship completed the first ever circumnavigation of the globe. Ang karga nilang spices, kahit isang barko lang, was enough to cover all the expenses of the entire expedition and still make a huge profit. So, ano ang aral sa ultimate biyaheng ito? It's a story of incredible courage, curiosity, and the human spirit's desire to explore the unknown. Kahit maraming trahedya, this journey proved for the first time that the world is indeed round. It connected aklat ng kasaysayan, a world that was once separated by vast oceans. At para sa ating mga Pilipino, this is where our story in the global narrative truly begins. The arrival of Magellan started a new chapter in our history, for better or for worse. It's a reminder of our rich past and the bravery of our ancestors, like Lapu-Lapu, who stood their ground. This journey wasn't just about spices. It was about changing the world forever. Now, that's a trip for the books.